Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa lugar namin sa Capiz way back 1985. Matagal na po ito, pero gusto ko lang pong ibahagi sa inyo nang dahil nakasanayan ko na rin makinig ng mga kwentong kababalagan dito. Kaya naman naisipan ko na ibahagi ko kaya ang aking karanasan nang sa ganon ay akin naman ang mapakinggan. Maraming salamat po. Sisimulan ko na. Taong 1985, buwan ng Mayo. Isang umaga ay naisipan kong tumungo sa bahay ng aking tiyo sa karatig ng aming baryo nang dahil meron silang kaunting handaan doon sa araw na ito. Kaarawan kasi ng pinsan ko. Kaya naman sabi ko, gusto ko munang tumulong doon sa mga gawain, lalo pat mga kamag-anak naman namin sila. Pagkarating ko sa kanilang bahay, ay nakita ko silang abala sa pagluluto. Agad naman akong tumulong. Hanggang sa nakita ko itong isang dalaga na sa tansya ko ay nasa 19 anyos. Magasing edad lamang sila ng aking pinsan na siyang may kaarawan ng araw na ito. Nagtataka ako kung sino siya kasi noon ko lang siya nakita. Maputi, matangkad, maganda at medyo malaki ng kanyang tiyan. Nagdadalang tao po ito. Lumapit ako sa pinsan ko at nagtanong, "Insan, sino yan?" Pabulong na sabi ko at agad naman siyang lumingon sa babae at ngumiti. "Ay, hindi ko nga pala nasabi sa'yo. Kasintahan ko yan at ipinagbubuntis niya ang aming panganay. Mamaya ko nang ikukwentong lahat sa'yo." Sagot naman niya at tumango naman ako sa kanya. "Sige insan, sigurado akong mahabang kwento iyan." Sagot ko naman. Palagi naman po akong pumupunta sa kanilang bahay, pero ito yung unang pagkakataon na nakita ko ang kanyang kasintahan tapos buntis na. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Amanda. Mabait po ito at talagang mestisa. Yun bang parang galing sa isang mayamang pamilya kung pagbabasehan ng kanyang kutis. Sabi ko naman sa isip ko, grabe talaga tong pinsan ko. Hindi naman po sa pagmamayabang pero halos lahat po ng mga tiyuhin ko ay matinik sa babae at yung pinsan ko ay gumaya din sa mga ito. Pagkatapos namin magluto ay nagpahinga kami sa likod ng bahay kasi yung mga bisita ay darating mamayang tanghali. Ito po kasing pinsan ko ay maraming mga kaibigan. Magaling din kasi ito makitungo at makibagay sa iba. Kaya naman hindi na ako magtataka kung bakit marami siyang kakilala. Kinuwento nga sa akin lahat ng aking pinsan kung paano sila nagkakilala ni Amanda. Kinuwento din niya kung saan sila unang nagkita. Pero makalipas daw ang 2 linggo ay mas naging matindi ang kanilang pagmamahalan. At yun nga, naglabing-labing ang mga ito. At pagkatapos daw ito mangyari, hindi nagpakita sa kanya si Amanda. Hindi rin daw alam ng aking pinsan kung ano ang dahilan. Pero makalipas ang 6 na buwan, nagpakita ulit si Amanda sa kanyang pinagtatrabahuan na merong dalang mga gamit. Lumayas pala ito at sumama sa aking pinsan. Sa katunayan nung time na to ay mahigit 4 na araw pa lang naninirahan si Amanda sa kanilang bahay. Wala pa ang 1 linggo. Kaya noon ko lang siya nakita. Kinahapunan ay medyo lasing ng lahat ng mga bisita ni Insan. At siya naman ay kontrolado ang pag-inom nang dahil nga buntis si Amanda.
at kinakailangan pa niyang asikasuhin ang kanyang mga bisita. Bandang 8:00 ng gabi ay kami na lang natira at sinabihan ako ng pinsan ko na wag na munang umuwi. Doon na lang daw muna ako magpapalipas ng gabi. Hindi naman po ako nakainom ng alak, kaya hindi rin ako tumanggi sa kanya. At isa pa, medyo malapit lang naman ang baryo namin mula sa kanila. Bandang 8:30 ay pumasok sa kwarto si Insan, pero hindi na nakalabas pa nang dahil sa pagod at puyat. Ito namang si Amanda ay tumulong pa sa paglinis, pero sinabihan ko na itong pumasok at kami nang bahala ni Tio. Nagpasalamat naman po ito at pumasok sa loob ng kanilang kwarto. Bandang 9:00 ay tapos na naming ligpitin ang lahat. Malinis ng bahay, pati ng buong bakuran. Hanggang sa naisipan ko magdala ng silya sa tapat ng bahay kasi gusto ko munang magpahinga saglit at magpaanto. Pero si Tio ay pumasok na sa kanilang kwarto para magpahinga. Siya nga po pala, si Insan lang po ang nag-iisang anak. Matapos ang mahigit 20 minutos ay bigla namang lumamig ang simoy ng hangin. Nagagaling po ito sa kakawyan na nasa tapat ko lang. Sa sobrang lamig, nanindig ang aking mga balahibo. At nang dahil naman dito, ay napatayaw ako at napahima sa aking mga braso. Talagang nagtataka ako kung bakit ganito kalamig. Noon ay hindi naman ganito. Para bang Disyembreng buwan na ito, kahit na hindi pa naman. Hanggang sa meron akong napansin, isang figura na nakatayo sa labas ng bakon. Nasa tapat ko lang po ito, kaya naman labis ang aking pagtataka kung sino ito. Madilim yung paligid, pero nang dahil maliwanag ang buwan, nakita ko siya. Kaya naman dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Parang tinatawag niya ako. Nagsasalita ito pero hindi ko naman masyadong marinig. At nang malapit na ako sa bakon, ay dito ko na po siya nakita at napagtanto ko na isa po itong matandang babae na siguro nasa 70 pataas ang kanyang edad. Payat po siya, mahabang buhok na kulay puti, napakamistisa, para bang may lahing taga-ibang bansa. Ganito po ang kanyang deskripsyon at meron po akong napansin. Parang kahawig niya si Ate Amanda. Magandang gabi ho. Ano pong may paglilingkod ko? 10 oras na po ng gabi. Baka ano pang mangyari sa inyo sa daan? May hinahong sabi ko sa kanya. Nandyan ba si Amanda? Ang pinakamamahal kong apo? Tanong naman niya. At tumango naman ako at sabi ko sa isip ko, tama nga ang aking hinala. Kasi nga magkahawig ang mga ito. Ay opo, pasok po kayo dito. Sabi ko sa kanya, sabay bukas ng parang pinto ng bakon. Iho, sino ang kausap mo? Tanong naman ng aking tiyo. At nakita ko siyang nakadungaw sa kanilang bintana. Yung lola po ni Amanda, nandito po. Sagot ko, sabay lingon sa kinaroroonan ng matanda. Pero wala na po ito. Agad naman akong tumingin sa paligid. Hindi po ako makapaniwala na nawala ito na parang bula. Malabo naman na agad siyang makalayo kasi wala namang bahay sa paligid. At kung tumakbo man po ito, sigurado ako na makikita ko siya. At kung gugustuhin ko pa nga, mahahabol ko pa ito kung pagbabasya ng kanyang pangangatawan. Hindi na po ito makakatakbo ng mabilis nang dahil sa katandaan. Nang dahil naman dito, ay tumakbo ako papasok sa loob ng bahay at si Tio lumabas ng kanilang kwarto para tanungin ako kung anong problema. Sinabi ko naman sa kanyang lahat at nang dahil naman sa narinig kami ni Ate Amanda, ay lumabas po ito ng kwarto. Hindi naman kasi ganoon kalaki ang bahay nila Tio, kaya naman kung merong nag-uusap, madidinig ng lahat. Anong problema? Sinong nakita mo?
Tanong ni ate at sinabi ko naman na nagpakilala ito bilang lola niya. Hanggang sa sinabihan niya akong ilarawan ko daw ang itsura ng matanda at matapos ko namang gawin to ay agad siyang napaatras habang nanlalaki ang mga mata. Hindi po ito makapaniwala. Para bang natakot ito bigla. Kaya naman nagtataka kami. Iha, ayos ka lang ba? Tanong ni Tio sa kanya at pumasok agad siya sa loob ng kanilang kwarto. Narinig namin siyang ginigising si Insan. Para bang natataranta ang kanyang boses at hindi rin po ito mapakali. Nakatingin kasi kami sa kanya mula sa labas ng kwarto. Nakabukas kasi ang kanilang pinto. Kaya naman napakamot din si Tio. Ano kaya nangyayari sa kanya? Bakit ganun na lamang kanyang reaksyon? Anong meron sa matandang yon? Pabulong na sabi sa akin ni Tio. Wala namang kakaiba sa kanya, Tio. Sa katunayan, mestiza pa nga iyon. Maamong muka. Kahawig talaga ni Ate Amanda. Sagot ko naman sa kanya at agad naman siyang napailing. Bakit ganyan talagang reaksyon niya? Tanong pa ni Tio. Hindi ko rin po alam, Tio. Sagot ko naman. At hindi nagtagal, lumabas sila ng aking pinsan. At dito namin napansin na si Ate Amanda ay talagang namimilipit sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Pinagpapawisan na rin po ito, namumutla at hindi mapakali. Patingin-tingin ito sa paligid ng bahay na tila ba mayroong hinahanap. Kaya labis talaga ang aming pagtataka. Tinulungan naman namin si Ate Amanda kasi hindi na niya kaya ang kanyang nararamdaman. At sa maniwala kayo o hindi, habang ginagawa namin to, isang lundag ang narinig namin sa bubong ng bahay. Gawa lamang sa pawid pero yung lundag ay talagang mabigat. Yun bang malaking hayop o tao? Kaya naman lahat kami ay napatingala at si Ate Amanda ay natakot ng sobra. Hindi naman niya alam ang kanyang gagawin. Mas nadagdagan ang kanyang takot. Hindi na po ito mapakali at parang gusto niyang tumakbo palabas ng bahay at lumayo. Hanggang sa nagsabi naman si Tio na bantayan daw namin si ate at lalabas ito ng bahay. Nagsimulan na ring umalulong ang mga aso ng mga kabaryo nila Insan. Kahit malayong agwat nila sa bahay, nadidinig pa rin namin. Para bang meron silang nakikitang hindi maganda. Nakakahilakbot ang mga sandaling ito. Kahit po ako ay talagang kinikilabutan. Hindi rin po ako mapakali at para bang nilalamon na ako ng takot. Lumabas nga si Tio at umiyak na si Ate Amanda. Hindi niya nakayanan ng sobrang sakit ng kanyang tiyan. At nung nakita naming may mga dugo sa kanyang mga binti, dito na po siya sumigaw. Lola, layuan mo na ako. Mahal ko po siya. Mahal ko po yung magiging anak namin. Hindi ko sila kayang ipagpalit. Nakikiusap po ako sa inyo. Lubayan niyo na ako. Kaya ko na rin ang aking sarili. Malaki na ako at nasa tamang edad. Wala naman akong ibang hinihingi sa inyo, kundi ito lang. Biglang sigaw ni Ate Amanda na nasa malakas na tono. Kaya naman agad kami nagtinginan. Si Tita, Insan at ako ay parang hindi makapagsalita sa mga sandaling ito. Si Tio naman ay sumisigaw sa labas ng bahay. Pinapalayas ang nambubulabog sa amin. Pero alam kong narinig niya ang sinabi ni Ate Amanda. At nagtataka din po ito. Makalipas ang mahigit 5 minuto ay pumasok siya sa loob ng bahay at nagtatanong kung kumusta ba si ate. Nakita naman namin ang mukha ni ate at mga balat ay talagang namumutla at ang kanyang bibig ay nangingitim na, pati ang kanyang mga daliri. Wala siyang ibang bukang bibi kundi ang kanyang lola. Nagmamakaawa pa rin po ito kahit nawala na itong lakas na magsalita. Sa katunayan po, si ate ay mamamatay na sa mga sandaling ito kung pagbabasehan ng kanyang pinapakita. Sa maniwala kayo hindi Sir Chris, si Insan ay napatulala. Parang nawalang pagod at kalasingan sa nangyari kay Ate Amanda.
Hanggang sa nagsabi si Tio na tatawag ito ng albularyo. Pero bago pa man siya lumabas ng bahay ay meron kaming narinig na pagaspas sa bubong. Mabigat yon at para bang malaking ibon ang lumipad papalayo. Mahirap man paniwalaan pero narinig talaga namin yon. Dito na rin unti-unting kumalma si Ate Amanda at para bang biglang bumalik ang kanyang dating sigla. Kitang-kita ko talaga na yung mga bibig niya ay unti-unting bumalik sa normal at parang naging maayos ang kanyang pakiramdam. Nung nimasmasan po ito ay pinakalma naman siya ni Insan at inalagaan hanggang sa unti-unti na ngang naging maayos ang kanyang pakiramdam. Dumating naman po si Tio na kasamang albularyo at si Ate Amanda ay nakatulog ng dahil sa sobrang pagod. At sabi naman ng albularyong sumuri sa kanya, wala namang problema, maayos naman daw siya. Kinakailangan lang niya ng pangontra. At magmula nga sa araw na ito, Sir Chris, sa maniwala kayo hindi na muling binulabog si Insan doon sa kanilang bahay. Nilubayan sila ng lola ni Ate Amanda at nalaman din namin na ang kanilang pamilya ay bantog talaga sa kanilang bayan. Pero nagpapasalamat to si ate at nakilala niya si Insan. Pero ni minsan, walang bumisita o nagkamusta kay Ate Amanda. Kaya naman ginawa ni Insan ang lahat para iparamdam sa kanya na meron siyang pamilya at tahanan. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Hanggang dito na lang po ang kwento. Mag-iingat kayo palagi.